Magandang araw sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa listing ko malapit sa Austin Avenue and Foster Avenue dito sa Chicago, Illinois. Ngayong araw pag-usapan natin ang tungkol sa mga steps in buying a house. Ako nga pala si Donaldo Pactol. Matagal na akong real estate agent dito sa Chicago, Illinois. Mababasa nyo ang mga 5-star Google reviews ko online. So pag-usapan natin ngayon kung ano ang mga steps sa pagbili ng bahay. Una ay ang pre-approval. Pre-approval is to determine kung financially handa na ba kayo para sa pagbili ng bahay. So paano ito kukunin? Pwede kayong pumunta sa mga bangko. Pwede din akong mag-recommend ng mga loan officer na ginagamit ko for a long time. So generic lang yung hihingi nila. 2 years federal taxes. This will include your W-2s and C-99, social security number, at saka work history ninyo. So from those documents, hindi ka now compute and formulate kung magkano yung maximum na ma-approve ninyo bibilhing bahay. Now, kung meron na kayong pre-approval, your loan officer will send it to me, and then tatanungin ko na kayo kung anong uri ng bahay ang bibilhin nyo. Townhouse ba, condo ba, or single family home. And then tanungin ko rin kayo kung ilang bedrooms yung gusto nyong bilhin, at saka yung location, etc. So mag-search na ako ngayon doon sa multiple listing system. Pwede din kayo mag-search online via sa iba't ibang mga real estate app. So kung may nakita ako base sa criteria ninyo, I will forward it doon sa email na binigay nyo sa akin, at makikita nyo doon pictures, yung feature ng bahay, at then you will inform me na, oh Donald, anda kami, pwede na kami sa Monday or sa Linggo, mag-showing na tayo, ito yung oras. So mag-request na ako online doon sa listing agent para bigyan tayo ng information kung paano natin ma-access yung property. So that would be number 2, house searching or pag hahanap ng bahay. Now, halimbawa, sa isang settings lang, mayroon na kayong nagustuhan. So, maggagawa na tayo ng offer. That would be the third step, making an offer. So, we'll discuss to you the 13 pages of the 7.0 contract. 7.0 contract is kalimitang ginagamit ng mga realtor or agents today. So, mag-discuss tayo kung ano yung mga contingency, kailan yung closing, magkano yung earnest money, at saka i-forward na natin doon sa listing agent, and then they will discuss. Halimbawa, tinanggap yung offer natin. So, nag-sign na yung seller sa contract. Meron na tayo ngayon tinatawag natin executed contract. So, once meron na tayong executed contract, the next step will be the attorney's review and inspection. So, within the next 5 business days, mangyari ang attorney's review, and then we will also do the inspection at the same time. So pag yung property is not sold as is, yung inspection reports, yun yung gagamitin natin to negotiate doon sa seller kung ano yung mga dapat ayusin na base doon sa inspection report. Pero kung the property is sold as is, iba na naman ang usapan natin doon sa pag-negotiate. Now, halimbawa, the question is, ilang oras ba itong inspection? So, magdepende ito sa laki ng square footage ng bahay. It could be 1 hour lang kung maliit na condo. It could be 3 hours kung malalaki ang bahay. Now, within the next 24 hours, bibigyan tayo ng rating reports. Nakita nyo dyan sa video, si Bill yan. Isa sa mga reliable ko na inspector for a long time. So, niya yung pinto para ma-access niya yung furnace. So while Bill is doing that, pwede din kayong magtanong. Kung may nakita si Bill na medyo kailangan ng atensyon ninyo para ma-explain ng maigi, tatawagin ni Bill. So halimbawa, tapos na yung attorney's review at saka inspection, magkasunod na kung ano yung aayusin. Ito na ngayon ang darating na next step is appraisal. So yung lender mo mapapadala na ng appraiser doon sa bahay para i-appraise yung bahay kung okay ba yung value ng bahay. So pag okay yung value ng bahay, wala na tayong okay na tayo, hindi na tayo mag-negotiate pa ulit. So once the appraisal is okay, ang susunod naman na step ay ang underwriter. So underwriter now is they will recheck again doon sa first step na pre-approval. I-recheck niya ulit yung mga documents na pinasa mo. Maybe they will check again your work history kung meron man sila nakitang discrepancy, or maybe they will also check your credit score. So halimbawa, na-meet mo na yung lahat ng mga documents na pinasa mo at nag-uuna yung appraiser.
So, ang mangyari is, magbigay na sila sa inyo ng clearance to close. So, kung meron ng clearance to close, ibig sabihin, ready na tayo for closing. By the way, yung picture na yan, nag-video ako nung sumakay ako ng aeroplano away ko. That's an Aligoy Island in Dapitan City. Now, halimbawa, meron ng clearance to close. Ang susunod na step ngayon is the closing. But before the closing, puntahan muna natin yung bahay uli para tingnan. Kasi from the showing na-approve yung in-accept yung offer natin to the closing, that would be around 30 days. Now, we will do a final walkthrough. So, final walkthrough ang tawag. Now, doon sa closing, magmimit na kayo ng abogado nyo. I-discuss niya lahat yung mga documents sa signan mo, yung pera, yung computation, yung taxes, at kung ano-ano pa. So, we will discuss with you everything. Halimbawa, napasok na yung pera na inutang nyo sa lender at yung mga dinalam nyo. And then, natanggap na ng seller, may key na kayo. And then, congratulations. Thank you for listening. Have a nice day.